Paglalarawan ng tao, hayop, bagay at lugar sa pamayanan. Bago tayo magpatuloy, ihanda muna ang inyong mga sarili at alalahanin ang mga pamantayang dapat sundin kapag nasa klase. Kung handa ka na, tayo na't magsimula. Magbugtungan tayo. Handa ka na ba? Narito ang una. Heto na si Kaka, bubuka-bukaka. Ano ito? Ang sagot ay gunting. Pangalawa, malaking tahanan, hindi tinitirhan. Ang sagot ay simbahan. Pangatlo, heto na si Katoto, may daladalang kubo. Ano ito? Pagong. Isang butil na palay, sakop ang buong bahay. Ang sagot? Ilaw. Nang bata pa ay 3 ang paa, nang lumaki ay 2, nang tumanda ay 3 na. Ano ito? Ang sagot ay tao. Basahin natin muli ang sagot sa mga bugtong. Gunting, simbahan, pagong, ilaw, tao. Ano ang tawag natin sa mga salitang ito? Tama. Ang mga salitang ito ay tinatawag na pangalan. Naalala niyo pa ba kung ano ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Basahin. Bukid. Ang bukid ay isang ngalan ng lugar. Sino sa inyo ang nakapunta na sa bukid? Maaari mo ba itong ilarawan? Sa araling ito ay magbabasa tayo ng tula na pinamagatang Sa Bukid. Ngunit bago yan ay pag-aaralan muna natin ang ibang mga salitang matutunghayan natin sa tula. Una na rito ay ang bukid. Pagmasdan ang larawan at basahin ang pangungusap. Ano ang ibig sabihin ng bukid? Tama.
Ang bukid ay isang malawak na lupain na nakalaan sa agrikultura. Ito ay lupang sakahan. Magkaiba ito sa bukid ng mga Bisaya. Sa Bisaya o Sinugbuanong Binisaya, pag sinabing bukid, ito ay bundok. Kaya huwag tayong malito. Sa bukid, kapag sa Filipino, ang bukid ay isang lupang sakahan. Ito ay malawak na lupaing sakahan na maaaring tamnan ng palay, mais at kung ano pang produktong agrikultura. Samantalang, ang bukid sa Bisaya o maging sa Araling Panlipunan ng Sinugbuanong Binisaya ay bundok. Sunod, payapa. Tingnan ang larawan at basahin ang pangungusap. Ano kaya ang ibig sabihin ng payapa? Tama. Ito ay isang tahimik na lugar. Walang gulo. Walang ingay. Lunti. Tingnan ang larawan at basahin ang pangungusap. Ano ang ibig sabihin ng lunti? Tama. Ang ibig sabihin ng lunti ay kulay berde. Pag sinabing lunti ang kapaligiran, ito ay kapaligirang may maraming mga halaman at mga tanim, may mga puno. Kaya naman kung titingnan ito dahil sa mga dahon nilang mga lunti, kung titingnan ang kapaligiran, ito ay luntian. Dalisay. Tingnan ang larawan at basahin ang pangungusap. Ano ang ibig sabihin ng dalisay? Tama. Ibig sabihin ng dalisay ay malinis o puro. Sagana. Batay sa larawan at sa pangungusap sa ibaba, ano naman ang ibig sabihin ng sagana? Tama. Ibig sabihin nito ay marami o higit sa sapat. Panghuli, marikit. Tingnan ang larawan at basahin ang pangungusap. Ano kaya ang ibig sabihin ng marikit? Tama. Ibig sabihin ng marikit ay maganda. Ang nasa larawan ay isang magandang tanawin o marikit na tanawing makikita sa lungsod ng Iligan. Ito ang talon ng Tinago. Ngayon ay alam na natin ang mga kahulugan ng mga salita, kung kaya't magpatuloy na tayo sa pagbabasa ng tula. Basahin ang tula. Ngayon ay pag-aralan natin ang bawat taludtod o linya nito. Sa unang linya o taludtod, alin ang pangalan? Tama. Ang pangalan ay ang salitang bukid. Ano namang salita ang naglalarawan sa bukid? Tama. Ito ay ang malayo. Sa pangalawang taludtod, alin ang pangalan? Ito ay ang salitang paligid. At ang naglalarawan sa salitang paligid ay ang mga salitang payapa at lunti.
Sa pangatlong taludtod, ang pangalan ay ang halaman at klima. Anong salita ang naglalarawan sa halaman? Tama, marami. At sa klima naman, ano ang naglalarawan sa klima? Ito ay ang salitang malamig. Sa pang-apat na linya, ano ang pangalan? Tama, tao. At paano inilarawan ang mga tao? Ang mga tao ay mababait. Sa susunod na linya, alin ang pangalan? Hangin. Anong mga salita ang naglalarawan sa hangin? Malinis, dalisay. Sa pang-anim na linya, ano ang pangalan? Dagat at langit. Anong salita ang naglalarawan sa dagat? Tama, asul. At sa langit naman, ano ang naglalarawan? Tama din, bughaw. Sa pampitong linya, ano ang pangalang inilalarawan? Ang sagot ay bukid. At ano mga salita ang naglalarawan sa bukid? Ang mga salitang malawak at sagana sa palay. At panghuli, ano ang pangalan o alin ang pangalan dito sa panghuling linya? Ang sagot ay tanawin. At ang mga salitang naglalarawan sa tanawin ay marikit at kaakit-akit. Narito ang mga salitang naglalarawan sa mga pangalan. Basahin niyo ngang muli. Magaling. Ang mga salitang ito ay mga salitang naglalarawan sa pangalan. Pang-uri ang tawag natin sa mga salitang ito. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan. Inilalarawan ng pang-uri ang anyo, kulay, laki, hugis, bilang o dami, at katangian ng tao, hayop, bagay, lugar, o maging ng mga pangyayari. At bago matapos ang araling ito, ikaw ay inaasahang makapaglalarawan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Paano mo ito magagawa? Maaari nating ilarawan ang tao, hayop, bagay at lugar sa tulong ng ating mga pandama. Ito ay gamit ang ating mga mata, tainga, ilong, dila at balat. O kaya ang mga pandamang paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pansalat. Narito ang mga halimbawa ng pang-uri. Pag-aralan. Para sa unang hanay, tao. Inilalarawan ng salitang malusog si Jana. Para sa pangalawang hanay, hayop. Inilalarawan ng salitang mabangis ang leon. Sa pangatlong hanay, bagay. Inilalarawan ng salitang bago ang damit. At sa pang-apat na hanay, lugar, inilalarawan ng salitang makipot ang daan. Narito ang iba pang mga halimbawa ng mga salitang naglalarawan sa tao, hayop, bagay, at lugar.
Ngayon ay subukan natin ang iyong bagong kaalaman. Ilarawan ang inyong nakikita. Magbigay ng pangungusap na naglalarawan dito. Narito ang ilan sa mga gawain kung saan maaari nating ilapat ang aralin sa pang-araw-araw na buhay. Para sa unang gawain, saluguhitan ang mga pang-uring ginamit sa paglalarawan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Para naman sa ikalawang gawain, isulat ang angkop na pang-uri para sa tao, hayop, bagay at lugar na ipinapakita sa larawan. At sa ikatlong gawain, magmasid sa paligid. Bumuo at sumulat ng 5 pangungusap na naglalarawan sa tao, hayop, bagay at lugar na makikita sa inyong pamayanan. Ano ang inyong natutuhan sa aralin? Tama! May mga salitang naglalarawan ng tao, hayop, bagay at lugar sa pamayanan. Ito ay ang pang-uri. Tandaan! Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan. Inilalarawan ng pang-uri ang anyo, kulay, laki, hugis, bilang o dami at katangian ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Maaari nating ilarawan ang tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari sa tulong ng ating mga pandama. Ngayon ay tayahin natin ang inyong natutuhan. Ilarawan ang tao, hayop, bagay at lugar sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pangungusap. Isulat ang titik ng angkop na pang-uri sa inyong sagutang papel. Natapos nyo na ba? Narito ang mga kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, magmasid sa loob at labas ng inyong bahay. Sumulat ng tig-isang pangungusap na naglalarawan sa tao, hayop, bagay at lugar na makikita mo. Dito na po nagtatapos ang ating aralin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification button nang ma-update ka kung may bagong upload. Ito po ang Miss Cheese Brainery. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli!